Ngayong umaga ay nais kong magbahagi sa inyo, maikling message, trust in God's way. So, magtiwala sa mga pamamaraan ng Diyos. Alam niyo bang mahirap kumuha ng pagtitiwala kahit sa tao? Di ba mahirap tayo magtiwala? Ang nanliligaw nga, bago yan sagutin, susubukin pa ang mga nanliligaw kung may pagtitiwala. Katiwala, ano na ba to? Dapat ko bang pagkatiwalaan ito? Okay? Bago niya sagutin. So, pag nakuha naman ang tiwala, talaga namang gano'n na lang. Di ba? Gano'n na lang. Ito pong pag-uusapan natin ay isang napakahirap na bagay kasi naniniwala tayo kay Lord walang mahirap. Naniniwala tayo perfecto ang plano ni Lord. Pero bakit ang problema? Ayaw mo magtiwala sa pamamaraan ng Diyos. Nakanya po ba? Kung naniniwala tayo kay Lord, perfecto siya, okay siya, lahat tama, pero bakit ang tao ayaw magtiwala sa kalooban ng Diyos? Okay? O sa pamamaraan ng Panginoon. Praise God. So, mahalaga na makita po natin ito. May sabi po ang aklat ng Kawikaan, praise God, sabi dito, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak. Tingnan niyo po ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Hanggat hindi mo paniniwalaan ito, no? Hanggat hindi mo ito paniniwalaan na ang magpupuno, magkukumplito na yung tagumpay ay ang Diyos, no? Ay ang Diyos ang magkukumplito na yung tagumpay, mabibigo ang ating mga plano at balakin. Okay? Naniniwala ba kayo hindi rin lahat ng tagumpay kalooban ng Diyos? Naniniwala kayo sa akin? Tama po ba? Sa akala nating okay pero hindi pala okay. So, mahalaga na makita natin, ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit ang tunay niyang layon, Diyos lang ang nakatatalos. Minsan akala natin, Lord, okay na to pero hindi pala. Diyos lang nakakaalam. Kaya may magandang payo ang dakilang hari. Ang verse 3 ang sabi niya, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. So, napakagandang payo Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. So, salamat. I-recognize ko nga pala muli yung aking kapartner, Brother Dong. Thank you sa iyo. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Brother Dong na sabi pa ni Nanette, okay ka, Pastor may bodyguard ka na, may driver pa. Sabi ko, hindi. Ang pagsasama naman namin yan hanggang langit. Hindi lang papunta dito sa Jesowa, Pasong Kawayan. Hindi isip ko tuloy. Naalala ko last pagpunta ko rito. Pastor, maliksi ka ng maliksi, Pasong Kawayan na kami. Okay? Pasong Kawayan, hanggang langit. Amen? Ako po kasi malungkot pag ang mga nakakasama ko, lalo ng mga kaibigan at barkada ko, ay hanggang lupa lang kami magsasama. Hindi ako okay sa ganun. Gusto ko nakakasama ko ang tao. Kapag nilapit sa akin ng Panginoon, hindi lang tayo magsasama dito sa lupa, dapat hanggang sa itaas. Diba? So, salamat. Kaya nga sa aming online mentoring kahapon ay si Brother Dong ay mukhang magkukumit na muli na mag-serve kay Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Magpapastar na din to Okay, so praise God. Kaya itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. So nagsishare siya sa akin kanina na, Pastor, itong sasakyan, bunga lang naman, pangarap lang to Nagsimula lang sa pangarap. Diba? Pero hindi, sabi niya na may binanggit siya, pero hindi ganun kadali. Paano ko to nakuha? Pero may pangarap. Diba? Pinagkatiwala, kaya nga, pag pinagkatiwala mo sa gawin, magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. So mga kaibigan, maganda po na makita natin ang mga bagay na ito. Mangyayari ang lahat ng ito kung paniniwalaan natin, mga kapatid, na God's plan is better than ours. Kung naniniwala tayo na ang plan ni Lord ay higit na mabuti, mainam kaysa sa atin, so dapat magtiwala ka sa pamamaraan niya. Okay? At higit sa lahat, God's ways is higher than ours. So yung kanyang mga pamamaraan ay higit, no? Higit na mataas, higit na angat kaysa ating mga
mga pamamaraan. So maganda na makita po natin ang mga bagay po na ito. At dahil po dyan, magagawa na natin, mga kapatid, no? Next na, magagawa na nating magtiwala sa Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Pag hindi mo ito nakita, mahirap. No? Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito pong sinasabi dito, hindi ito sugal. Itong 29:11, hindi ko ito sinasabi, binabasa ngayon, o sinasabi ito sa atin ng Panginoon para sumugal ka. Ang sugal, may talo at may panalo. Tama po ba? Pero ang sabi nga ng mga sugarol, mas lamang ang talo. Di ba? Kaysa panalo. Pero ito ho, hindi ito sugal. No? Kung alam mong hindi ito sugal, itong plano ni Lord, no? Ano yung mga plano niya? Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Okay? Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung alam mong panalo at walang talo, ang tanong, ba't di ka tumataya kay Lord? Ba't hindi mo kayang itaya, ipusta ang buong buhay mo? Hindi kaya pagpapakita na hindi talaga tayo naniniwala o buong nagtitiwala sa pamamaraan ng Diyos? Di ba maganon? Hindi tayo talaga nagtitiwala sa mga pamamaraan ng Diyos. Hindi tayo nagiging marunong, hindi tayo nakikinig sa kanyang mga instruksyon. Ano yung kanyang sinasabi? Sa pusta nga, minsan, di ba, kahit talo ka na, lahat gagawin mo hanggang naubos na kwarta mo. Di ba? Pati bahay mo, pati kotse mo, pati asawa mo. Aba, naipusta na rin pati asawa. Minsan, ng mga makukulit na mister, talo lahat. Kung lahat kaya mong ipusta sa sugal na alam mong mas lamang ang talo, pero bakit pagdating kay Lord, hindi mo kayang ipusta o ilagay ang tiwala mo? Hello? Amen po ba? So, maganda na makita natin. Oo nga naman, kung tiyak ang panalo, bakit hindi ko ito ipupusta? Okay? Ang aking pagtitiwala sa Kanya. So, mga kaibigan, kapag ito po ay nangyari, magagawa natin magtiwala sa pamamaraan ng Diyos. Ang magandang tanong lang nito, paano natin ito gagawin? So, una po, number 1, 3 bagay lang ito. Let's think that God can do more than we can. Paniwalaan po natin. Okay? Paniwalaan natin na ang Diyos, no? Isipin natin, paniwala at isipin mo na higit ang magawa ng Diyos kaysa sa atin. Amen po ba? So, higit ang kanyang magagawa. Kaya nga ang sabi po rito, tingnan natin, ang sabi po rito sa talata, balikan ko yung 16 verse 2. Sabi dito kanina, okay, 16 verse 2, anak, makilabas para hindi ako abutin ng 3 oras. Okay, bumabalik tayo. Hindi, tuloy-tuloy lang yun, nak. Hindi ka na magbabalik, nak. Tuloy-tuloy yan yung PowerPoint ko. Hindi mo kailang bumalik sa taas. Tuloy ka lang. Next mo lang. Yan. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos. Okay? Ngunit sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakakatalos. So, mahalaga, ibig sabihin, may mali tayo na hindi lang natin nakikita. Okay? Marami tayong mali. Minsan, sa 10, di natin alam alin ang tama. Baka mamaya wala pang tama. Kaya pinapakita, sa atin may pagkukulang, pero sa Diyos, higit niya itong nalalaman. Okay? So, higit sa lahat, tingnan po natin. Ano ang sabi? Tingnan natin ang Diyos at ang tao. Ang sabi ng Isaiah, sabi po rito, verse 8 and 9 ng 55, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Isipin niyo ito mga kapatid. Kaya ang layo. Sa bagay, ito ho, proseso to yung pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. O ang inyong mga lakad man ay aking mga lakad. Sabi ng Panginoon. Next, verse 9, sapagkat kung paanong ang langit, no? Ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At ang aking pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Amen? So mga kaibigan, mga kapatid, mahalaga na makita natin ito, ang mga bagay na ito. Ano ang lesson sa mga talatang ating binasa? Una ho, ipagkatiwala natin sa Diyos ang anumang ating planuhin
o gagawin? Pwede yung palakpakan natin ang Panginoon? Amen? So, dito ho, pag hindi natin ito gawa, di mo kayang ipagkatiwala ang mga buhay mo sa Diyos kapag hindi ka nagtitiwala sa Kanyang pamamaraan. Pangalawa, konsultahin natin siya, una, higit kanino paman. Minsan ang tao, kapag kaya, hindi man nagkukonsulta yan sa Diyos. Lalo na kung alam niya ang kanyang gagawin. Tama po ba? At kapag may problema, hanggat kaya, puro kanya. Minsan po, last choice lang. Tama po ba? First choice pa yung kaibigan mo, barkada mo, pag may problema ka, kanino ka kaagad lalapit. So, alam mo, pag lalapit ka lang kay Lord, kapag huli na ang lahat, di mo na kaya. Di ba? So, sa atin, mga kapatid, dapat makita natin, higit kanino man, dapat unahin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? So, maganda kapag nagawa natin ito, may pagkatiwala natin ang ating buhay sa pamaraan ng ating Panginoon. Okay? Tatlo lang ito. Pangalawa, para maintindihan natin, let's believe that God can do supernatural things. Okay? Sabi po dito sa mga talatang ito, mga kapatid, sa 14:13, pero para mabilis na, okay, wag mo na ilabas. Kwento ko na lang. Okay? Ikwento ko na lang para mamaya forward na lang tayo. Okay? So, yan, lagay mo na. Ito pong talata na ito, no? Yung sagot dyan ni Moises, gusto ko muna kayong bigyan ng background dito bago to sumagot si Moises. Ito yung panahon, tingnan niyo po ha, na mga Israelita ay sa pangunguna ni Moises na alis na tayo. Tapos na ang paghihirap natin, sabi ni Yahweh, palalayain na tayo sa mahabang panahon. Okay? So, subalit hindi ganun kadali. Hindi sila iangat ni Lord para paliparin sa hangin, kundi dadaan sila, okay, sa mahirap na pagdadaanan. Dadaan sila sa disyerto. Kasi minsan sa isip natin, kapag mahirap, ayaw ko. Sanay kasi tayong hindi na, huwag mahirapan. Yung maghugas nga lang ng plato, ayaw ng mga abata eh. Pahirap na sana, tama po ba? Totoo yan. Yung paghugas ng plato, pahirap yan sa mga kabataan ngayon. Ayaw nila ng mahirap. So, ito ngayon, sabi ni Moises, malinaw eh, alis tayo. Ang tanong ay ito. Si Moises, mga kapatid, hindi ito pangungunahan ang libong mga Israelita kung siya po ay hindi magtitiwala sa pamamaraan ni Yahweh. Tama po ba? Nagtiwala siya eh. So, ginampanan niya ito ngayon. Nung pag-alis na nila, binalita ngayon kay Paraon na umalis na sila Moises. No? Inalis na mga Israelita para lumaya sa mahabang panahon na inalipin po nila. Sabi ng mga sundalo kay Paraon, bakit natin hinayaan lay palayain? Ay di, wala na tuloy tayong alipin. Isipin mo yun? Wala na tayong alipin. Hinayaan natin silang makalis. Kaya sa galit po, naudyukan ng ang hari, hinabol nila. No? Ang ginawa, inipon nila mga kaibigan, nag-ipon sila ng mga karwahe na pandigma na talagang matulin. May hirapan dito tumakbo yung kahit bago ang kotse ni Brother Dong. May hirapan dito sa disyerto na to, mga karwaheng pangbanat. Ay, pag ikaw na huli-huli dito, tatamaan ng alikabok, wala na, maiwanan si Brother Dong dito. Hindi makahabol sa karwahe na to kasi papaliguan ka ng alikabok. Okay? So, nakapili ng 600 mga karwaheng pandirigma. At sa bawat karwahe, may mga leader ng mga mandirigma. So, ang dami. Okay? Ang daming humabol sa kanila. Anong dahilan? Para sila'y patayin. Tingnan niyo po mga kapatid. No? Sila, inalis ni Yahweh para lumaya. Makalaya. Tandaan niyo po ha, makalaya sa pangalipin o pambigyan ng buhay. Madalas sa promised land, magkaroon ng magandang buhay. Pero tingnan mo ang pinagdaanan. Mahirap ang kalang pinagdaanan hanggang sa dumating na sila po ay papatayin at hinahabol. Ngayon, ikaw, no? Magtitiwala ka pa ba? Magtitiwala ka pa ba? Kung ikaw dito, mga kapatid, talagang magdududa ka at magtatakot ka, Lord, ito ba ang pamamaraan mo? Kaya anong sabi ng mga Israelita?
Moises, inalis mo ba kami doon para mamatay? Sa lugar na to, wala na ba kami mapaglibingan doon? Ito na kami ngayon. Andyan na ang mga sundalong kawal. Okay, kitang-kita na, hinahabol na. Tapos ito ngayon sila, wala na silang mapuntahan. Tingnan mo pamamaraan. Minsan dumarating tayo sa sukdulan na akala mo, wala ka nang pwedeng gawin. No? Wala na silang tatawiran. Puro malawak na karagatan, tubig. Hindi na sila pwedeng umatras. Malapit na, paparating na ang mga sundalo at sila'y papatayin na. Kaya nagreklamo sila. Ano sabi ng mga Israelita? Sana, sabi ko naman sa'yo, huwag mo na lang kaming pakialaman. Di baling maging alipin kami habang buhay. Alam niyo po ba, ang isang mahirap, kaya ang mga tao ayaw magtiwala at lumakad sa pamamaraan ng Diyos? Kasi ang totoo, ayaw niyang baguhin ang kanyang sariling pamamaraan. Niwala kayo sa akin. Amen po ba? Hindi mo kayang isuko ang sarili mong pamamaraan. Minsan, iniisip mo, pag sinunod kong pamamaraan ng Diyos, Tika, Lord, baka magugutom kami. Baka, Lord, hindi mangyari yung mga nakaplanong mga gagawin ko sa buhay. Para bang ang tingin nila, tsambahan kay Lord? Kaya anong buhay meron tayo? Tsambahan ba? Kapag nagtiwala ka sa tsambahan ba ito? Pag nagtiwala ka ba, sinabi ba ni Lord na, anak, ready ka na ba na tsatsamba ka sa akin o hindi? Mabibigo ang iyong mga pangarap, hindi na mangyayari. Hindi totoo yan. Ang 29:11, ang pangako na yon, mula sa lupa hanggang sa dulo ng walang hanggan sa kalangitan. Dito sa lupa pa man, gusto ni Lord, pagpalain ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero pumili ka. Gusto mong magtagumpay sa sarili mong paraan o gusto mong magtagumpay sa pamamaraan ng Diyos? Amen po ba? Meron dalawang magkaibigan mula bata pa. Magkasama na silang nag-aaral. Magkaibigan to, barkada talaga hanggang sa lumaki, hanggang sa nakapagtapos. Yung dalawang magkabarkada. Okay? Nakapagtapos. At ito ngayon, nagkahiwalay lang sila nung sila po ay magtatrabaho na. Graduate na sila lahat. Nagkahiwalay ng landas silang dalawa. Pero ang pangako nila, dapat maging matagumpay tayo. Nakano niyo po ba? Dapat maging matagumpay tayo. Isang araw, mga kapatid, itong isang lalaki nag-apply. Sabi sa kanyang pag-apply, ang kanyang na-applyan, ang amo, hindi niya alam, yung kaibigan niya. Sino ang matagumpay? Oh, yun yung namang sabihin. Sino ang matagumpay? Yung nag-a-apply ng trabaho o yung may-ari ng kumpanyang ina-applyan mo? May-ari. Eh, hindi niya alam, yung palang barkada niya pala yun. Naging matagumpay na. Nung makita niya, nagulat siya. No? Nagulat siya at naging matagumpay. Pero siya, ito pa rin. Empleyado pa rin. At ngayon, ano na lang siya, empleyado na lang siya ng kaibigan niya. Amo niya ngayon kaibigan niya. Sabi niya sa sarili niya, Lord, no? Itong taon na to, sabi niya, Lord, anong kulang sa akin? Bakit hindi ako naging matagumpay? Bakit yung kaibigan ko naging matagumpay? Sinagot siya sa Panginoon sa isang pamamaraan. Isang gabi nakita niya, no? Ang kanyang kaibigan na may-ari ng kumpanya. Ay, ang ganda ng sasakyan. Nakadagdag pogi pala yung kahit pangit na lalaki at may sasakyan. Gaano ka totoo yun? Totoo ba yun? Kahit pangit ka raw na lalaki, pag ang sasakyan mo, ang ganda, pumupugi daw tingin dyan. Siguro ako, pag nagkasasakyan, pugi din ako kahit wala akong buhok.
Ano? Paglagasakal ka ng pogi, siguro ako kahit wala akong buhok. Ba yung kaibigan niya, nakita niya, mga kapatid, may ibang babae kasama sa sakyan. Ay, kaibigan niya yun, natuklasan niya. Ang kanyang kaibigan, matagumpay sana, mayaman, pero wasak ang sariling pamilya. Isipin mo yun? Hiwalay sa asawa, wasak ang pamilya niya, at ngayon, mayaman, dahil mayaman siya, lahat na lang ginawa, pati pambabae, nakita may babae. Doon niya nakita, mga kaibigan, mga kapatid, siya may pamilya na rin. Okay? Nangusap ang Panginoon sa kanya. Ang sabi sa Panginoon sa kanya, anak, nasagot na ba ang tanong mo? Sa tingin mo, sino ang higit na matagumpay? Yung bang masasabi mong maraming pera? O yung may buhay na buo at kasama ang Diyos? Amen po ba? Doon niya na-realize, hindi nga ako naging mayaman, pero buo naman ang pamilya ko. Mas higit akong matagumpay kasi ang tunay na buhay wala sa Emperador Brandy, kundi na kay Kristo. Hindi Emperador Brandy, ito ang buhay. Ay hindi. Tama po ba? Ang nag-claim ng buhay, si Jesus. Di ba po ba? Si Jesus, akong buhay. Doon niya napagtanto, ako pala ang tunay na matagumpay. Kaibigan, kapatid, mga kabataan, lahat tayo, hanggat hindi mo binago ang isip mo, dahil sabi ni Lord, higit na mataas ang isip ko kaysa sa inyo, hanggat ang tingin mo sa tagumpay ay may pera lang, bigo ka. Hanggat ang tingin mo sa tagumpay, kapag may bahay, may kotse, bigo ka. Ang totoong matagumpay ay yung may buhay. At yung may buhay na yan, mula sa ating Panginoon. Amen? Yan ang totoong matagumpay. Kaya nga, nung pagkakataon ito na nangyari, mga kapatid, sa galit ng mga Israelita, sabi ni Moises, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot, tingnan na lang ninyo kung paano kayo iligtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita ang mga Ehipsyong iyan. Mahirap lumakad, magtiwala sa pamamaraan ng Diyos kapag ang mga pangyayari ay hindi pumapabor sa iyong kasalukuyang kalagayan. Lord, magtitiwala ako ay hindi ito ang gusto ko. Mag-reserve ka pa nga ng isa. Kasi palakwento ako eh. Okay? So, mahirap. Di po ba kapag hindi pabor sa iyo ang pangyayari, hindi ka magtitiwala kay Lord. Kasi babangga yan sa gusto mo eh. Tama po ba? Babangga yan sa gusto mo. So mga kaibigan, mga kapatid, tingnan nyo, huli na ba ang lahat? Hindi po. Ano sabi? Ililigtas sila. Kaya nga ano nangyari? Nagpadala si Yahweh ng haliging apoy at ulap. Sa akala natin ang Diyos ay walang ginagawa sa ating paniniwala sa Kanya at pagtitiwala sa Kanyang paraan. Mali tayo. Kasi bakit nga naman? Pag tinignan mo, saan pa ba kami pupunta? Dagat na ito na, papatayin na kami. Pero tingnan nyo po, hindi nila nakikita. Nagpadala si Yahweh ng haliging apoy at ulap. Kaya ano nangyari? Nagpadala ng makapal na ulap. At yung ulap na yon ang naging pagitan nila. At nagbigay ng lambong, no? Sa mga Ehipsyong sundalo upang sila po ay hindi tuluyang makalapit. At nagulo po sila. Naging madilim sa kanila. Sa kabilang banda naman, halimbawa po, no? Kayo mga Israelita, ito yung mga parating, naging madilim sa kanila dahil sa kapal ng ulap, nahirapan na silang lumapit, nagiging magulo na sila, at sa kabilang banda naman sa inyong pagliligtas, nagagawin ni Yahweh, may haliging apoy na nagiging tanglaw para maging liwanag naman para sa inyo. Isipin mo yun. Di po ba? So, ano ang nangyari ng mga kaibigan, mga kapatid, no? Sa pagkataon nito, kaya anong sabi ni Yahweh sa kanya, Moises, tumayo ka na. Ayan na sila, nagkakagulo na. Hindi na makalapit, mga yan. Hindi na makalapit. Kunti na lang kasi malalakas itong mga karwahe nila. Pero bakit hindi na sila makalapit? Kapag natutunan magtiwala sa pamamaraan ng Diyos,
Okay? Kahit ang mga disgrasya sa kunha, hindi pa hintulutan ni Yahweh na makalapit sa iyo. Amen po ba? Hindi sila makalapit. Kaya anong sabi ni Yahweh? O Moises, tumayo ka na dyan. Itapat mo ang iyong tungkod. Ay, teka na, mali to eh, mali. Hindi naman sinabing itusok ang tungkod. Ang sabi, tapat mo ang iyong tungkod sa tubig. At nung itinapat ang tungkod na yon, mga kapatid, tingnan niyo po ha, isip ang mga Israelita, anong nangyayari? Anong mayroon? Okay? Sa pagtapat na yun, nagtiwala si Moises sa pamamaraan ng Diyos, hindi bagamat hindi alam ng mga Israelita, ano ang mayroon na ginagawa ni Moises, pero anong ginawa ni Yahweh? Inipon niya ang pinakamalalakas na hangin mula sa silangan na hindi pa naitala kung anong signal ito, anong lakas, anong persa. Tama po ba? At yung hangin na yon, pinagtipon-tipon yung lakas na yon. Okay? Sapat. Yung persa ng napakalakas na hangin, tinipon mula sa silangan, ay sapat para ibangga sa napakalawak at napakalalim na karagatan. Kayang gumawa ang Diyos ng daan sa mga kapamaraanang wala kang nakikitang may daan, sa mga taong nagtitiwala sa kanyang pamamaraan. Walang daan, magtitiwala ka, pero ito may gagawin si Lord. Tingnan mo yung dagat na yan, sapat to. Yung persa ng napakalakas na hangin, tinipon. Hindi na itala to, anong signal, anong lakas. Inipon na napakalakas na hangin. At sapat upang bayuhin ang tubig ng dagat mula sa kalaliman upang hatiin pa ibabaw. Wow! Grabe yung lakas na yon. At yung lakas na yan, nagulat sila, nakagawa ang Diyos ng daan para sa kanila. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon? At yung lakas po na yan, mga kapatid, naghiwalay ang tubig, animo po ang tubig, ay parang mga pader. Isipin mo yun? Ang tubig naging mga pader. Ito, pader, tubig, animo yung mga pader. Pinaghiwalay ang taas. Tapos ito ho na lupa na babad sa tubig. Tuyo na ikay lumakad. Hindi basa. Pinatuyo yan ni Yahweh alang-alang sa taong nagtitiwala sa kanyang pamamaraan. Maniwala kayo sa akin. Amen po ba? Hindi ako naglingkod kay Yahweh kung hindi ako nagtiwala sa pamamaraan ng Diyos. Amen po ba? Dati nagtiwala ako sa pamamaraan ko eh. Kaya alam ko may tawag ang Panginoon sa akin, ayaw ko. Kasi ang dami kong takot. Katuwiran ko, magugutom kami, pamilya ko. Hindi ko mapapabilhan ng gatas ng mga anak ko. Hindi ko mapapag-aral ang mga anak ko. Naku, kawawa naman mga anak ko. Kaya, naglilingkod ako. Aalis na naman. Nahirapan ako magtrabaho. Pumasok ako sa ano to? Yung construction, magpala ng buhangin, graba, buhat ng simento. Eh, hindi ko kaya. Hindi ko naman alam yung ganun trabaho. Sabi sa akin nung isang tao na walang Diyos, may paraan naman. Ba't di mo kunin ang diploma mo sa Karyedo? Isip-isip ko, may diploma pala ako sa Karyedo. Totoong mga tao sa mundo, no? Ay, hindi na ako nagtiwala. Hindi nga. Ay, kunin mo doon. Diploma mo sa Karyedo. Ganda ng payo ng tao, di ba? Ay, ako naman ngayon, ay gusto kong makabuylo sa kahirapan. Oo nga. Kunin ko na yung diploma ko. Diploma po, kahirap magpalapala dito. May diploma pala naman ako doon sa Karyedo. Hindi nyo, tawa-tawa kayo, ha? Alam nyo ba yung tinutukoy ko? Nagkakaintindihan tayo? Ganda ng payo ng kaibigan ko, eh. Di ba? Diyos, nak, ito, yung Karyedo, diploma ko, tagal na rin pala na-stack doon. Pinuntahan ko, kinuha ko, may diploma nga ako doon. Yung wiladilan, noong ano,
Nung inamoy ko, uy, mukhang amoy bagong graduate ako nito. Grabe. Sabi ko, ito na magdadala sa akin sa tagumpay. May diploma ako. Tatagal ng panahon. Iningatan ng karyedo. Tawa-tawa mga tatay. Siguro may mga tatay din ganyan. Nakakatuwa no? Sa Facebook ko naman, mukhang hindi ata ako paniwalaan ito kasi amoy bago. Bago to Naku, problema ito. Ba't bago? Baka hindi ako paniwalaan. Ang ginawa ko noon, binasa ko. Tinubog ko sa tubig. Pagkatapos, siniksik ko sa bilad, binilag ko. Ay, ito palang diploma. At pag nabasa at binilag mo, yung nangulubot na ganon, nangulubot, aba, nung kunin ko, sabi ko, wow, mukhang antik. Wala nang magsasabing karyedo to. Isipin na lang, saang probinsya ka ba nag-aral? Bah, kahit saan ko dalhin yun, pasado. Tinanggap ako sa mga trabaho. Tinanggap ako sa mga trabaho. Okay? At katagalan, mali man ang ginawa ko, pero di ko alam si Lord, siguro na nahabag lang sa akin si Lord, napopromote ako, naging mataas posisyon ko. Ito ngayon na nakakatuwa, na nakonsensya ako. Yung totoong mga nagsunog ng kilay at graduate. Mga kapatid, ako pa ang nagtitrain sa kanila. Isip-isip ko noon, kung alam nyo lang, kayo talaga ang mga totoong mga ano. Nakuha nyo po ba? Kung alam nyo lang. Pero dumating ang panahon, kala ko tama, mali din pala. Amen po ba? Mali din pala, mga kaibigan. Mga kapatid, ba tayo nating subukan ilagak ang tiwala mo sa pamamaraan ng Lord? Hindi ito pusta na sugal na talo ka. Gusto kong sabihin, tapikin mo, panalo ka. Amen po ba? Panalo ka. Praise God. Salamat sa Panginoon. Next, pangatlo na tayo, nak. Pangatlo na tayo. Pangatlo ho, trust God completely. Nothing is impossible for Him. So, ano kailangan po natin magtiwala sa Diyos ng lubusan? Bakit walang imposible sa Kanya? Tingnan niyo po itong talata na to. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. Trust God completely. Mula dito, ako natutuwa ako sa sa mga kapatid natin. Nakita ko yung mga worship team na mga talagang masasaya, no? Masisigla sila, tapos mga sumasamba. So, maganda yun. Mula dito sa worship team hanggang doon, naniniwala ako naman, hindi ka kasi lalapit dito o sumamba at tumugtog kung wala tayong pagtitiwala sa Diyos. Tama po ba? May ala tayo sa Diyos. Totoo yan, hindi ko kukwestiyonin yan. Pero, ang hinihingi ni Lord, may standard na pagtitiwala. Ang tanong ko ngayon, nasa standard ka ba? Pastor, may standard pala ang pagtitiwala? Yes! Kaya hindi natin nararanasan ang mga daan na pwedeng gawin ni Lord kasi ang pagtitiwala mo, hindi ka nakarating sa standard. Ano yung standard? Trust God completely. Anong sabi doon? Kayawi ka magtiwala. Anong sabi? Buo. May standard po ba? Buong puso. Buo, hindi sinabing kalahati. Tama po ba? Hindi sinabing kalahati. Kaya buo ang pagtitiwala. Mahalaga na makita natin ito, no? Buo dapat ang pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, bakit hindi natin naranasan ang maraming bagay na pwedeng gawin ni Lord? Gusto kong sabihin sa iyo, hanggang saan lang ang pagtitiwalang binigay mo sa Kanya. Kaya sabi diyan, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen po ba? So mga kapatid, so maganda, with God all things are possible because nothing is impossible for Him. Anong sabi ni Jesus dito sa mga alagad kay Pedro? Tinignan sila ni Jesus at sinabi niya,
Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen po ba? Gusto kong sabihin, nilagay ko po ito, hanggat, tandaan niyo po ito, tingnan niyo ito, nilagay ko dyan. Hanggat hindi buo ang paniniwala at pagtitiwala ng isang tao sa pamamaraan ng Diyos, mahihirapan itong makasunod at maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Kaya sa dulo po, binuksan ako ng Panginoon. Pumusta ako, may panalo pala kay Lord. Ay nung pumusta po ako, hindi din ganun kadali. Nagpapadidi ako sa anak ko ng asukal na lang. Ang tubig, lalagyan ko lang ng asukal. Pampatalino pala yung tubig na asukal lang ipadidi mo sa anak mo. O matalino yung anak ko si Prince eh. Yun ang didi nun, tubig. Nilagyan ko ng asukal na pula. Pula. Brown. Oh, hataw ng inom yung anak ko. Pampatalino. At lalong tumalino, nung wala ng asukal, tubig na lang. Grabe talaga eh. Hindi ganun kadali. Ay gusto ko magtiwala kay Lord. Pero tapat po si Lord sa aking paglilingkod, pagsunod sa Kanya, lahat ng anak ko ngayon, 4, nakapagtapos. Amen po ba? Praise God. Mabuti po ang Panginoon. Ang pangarap, nangyayari. Amen po ba? Nangyayari. At may parating pa na gagawin si Lord. Dahil bakit naglilingkod tayo sa Panginoon. Praise God. Okay? Ano sabi po, mga kaibigan? Next. Ito ang maganda. Subalit ang sinumang sumunod at naglingkod sa Diyos, ito ang kanyang pangako. Kapag sumunod ka, magtiwala sa Panginoon. Sabi ni Pedro, nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Dito pumapasok ang minsan hindi ka magtitiwala eh. Kasi bakit po? Tulad ni Pedro, naging Pedro kasi ako noon. Lord, sumunod kami, sabi ni Pedro. Kasama mga lahat, sumunod kami, iniwan naman ang lahat. Ano naman po ang para sa amin? Di po ba? Lord, pag nag-commit ba ako sa ministry, ano naman ang para sa akin? Di ba ganun tayo? Ano naman ang para sa akin? Ito naging ni Pedro. Okay? So, hindi ko lang ikapaliwanag yan kasi mag-overtime ako. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghari na ako, itong sagot ni Jesus, kapag naghari na ako, no? Kapag naghari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian, sa bagong daigdig, kayong mga sumusunod sa akin, ay upo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Yan ang pangako. Okay? Hindi ka lang ililigtas ni Yahweh. Okay po ba? Hindi ka lang ililigtas ng Panginoon, kundi ano po? May ranggo ka pa. Kasama kang upo sa kanyang trono. At hindi lang yan. No? Ang sabi dito, ito yung si Jesus na nagpaliwanag kasi sabi ni Pedro, iniwan namin ang lahat. Ano ba yung iniwan ni Pedro? Okay? Sabi ni Peter, kapag iniwan sabi ni Jesus, kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama at ina. Ito pong sinabi ni Jesus, mga kapatid, ito yung mga dahilan natin bakit hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Oh, totoo to. Bakit hindi tayo lubusang magtiwala sa Panginoon? Kasi bakit po? Isipin natin ito lahat eh. Yung mga mahalaga. No? Kaya, dito kapalit, hindi ibig sabihin na iiwan. Kundi kung tingnan mo yung utos ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos higit sa lahat. Ibig sabihin, kaya mong piliin ng Diyos at mas mahalin mo, unahin mo, higit kanino man. Ay ito, mga mahalaga sa atin to, kasama to. Kapag iniwan nino man, ang ginamit lang dyan, iniwan. Para ipapakita na higit dapat mong piliin. No, priority sa Lord. Kapag iniwan nino man ang kanyang tahanan, mahalaga po bang tahanan? Mahalaga. Mga kapatid na lalaki at babae, mahalaga sila. Tama po ba? Ama, ina. Maraming mga anak nagtatrabaho dahil sa mga magulang. Mahalaga ang mga ina. Ama, ina. Asawa, mahalaga po ba? Ganda. Asawa, mahalaga. Amen. Praise God. Asawa, no? Sabi diyan, mga anak. Lahat po, tama ba? Mga anak at dirdag pa, o mga lupain, alang-alang sa akin. Lahat ng to. Tama po ba? Lahat ng to nagawa mo.
Nagawa mong hindi isakripisyo to at ako dahil sa akin, para sa akin. Sabi ng Panginoon, sabi niya, ano sabi ng Panginoon? Sa tuwa dahil ito yung mga tao na talagang buo ang pagtitiwala sa pamaraan ng Diyos. Kaya ano sabi ni Jesus? No? Alang-alang sa akin ay tatanggap siya. Tingnan niyo po ha, kasi ang sabi ni Peter, ano naman po ang para sa amin? Pedro, hindi ka lang upo sa trono. Kasama ko, tatanggap ka pa. Naghahanap ka eh. Naghahanap ka, ano para sa inyo? Tatanggap siya ng 100 ibayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Masaya na tayo, no? Masaya na tayo kapag ikaw ay 100% pinagpala. Parang ayaw nyo maniwala. Kasi hindi pa natin naranasan. Kapag pinagpala ka 100%, masaya po ba? Lakasan natin, pag pinagpala ka 100%, masaya po ba? Gusto kong sabihin, sabi ni Lord, kapag lumakad kayo, magtitiwala kayo sa aking pamamaraan, hindi kayo karapat-dapat pagkatiwalaan ng 100% na pagpapala. Bakit, Pastor? Kasi ang nais po ni Lord, no? Tatanggap siya ng 100 ibayo, 100-fold, 100 times na pagpapala. Palakpakan ng Panginoon. Wow! Masaya ka sa 100% na pagpapala? Si Lord hindi masaya. Ang gusto ni Lord, 100-fold, 100 times. Para lang yan sa mga nagtitiwala sa kanyang pamamaraan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Hindi lang yan. Nak, balik mo muna, nak. Balik kasi conclusion na eh. Conclusion na agad eh, okay? Si Lord mabuti. Pagpalain ka nga, mamamatay ka naman kaagad. Di ba? Walang buhay. Kaya ano sabi ng Panginoon? Hindi lang yan. At pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag pinaniwalaan mo to, hindi mo mamahaling mabuhay sa mundong ito. Maniwala kayo sa akin. Amen po ba? Mamahalin mo ang buhay sa mundong ito kung hindi ka 100% nahahawak sa pamamaraan ng Diyos sa'yo. Kaya nga ang sabi ni Paul, no? Ang kanyang dalangin, higit kong makilala ang Panginoon. Kasi pag nakilala mo si Lord, talagang magtitiwala ka eh. Tandaan niyo po, ang paglalagak ng pagtitiwala sa pamamaraan ng Diyos, hindi niya ninanakaw ang pangarap mo, kundi katulong mo siya para mapagtagumpayan mo ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit mo gagawin sa sarili mo? Gusto ni Lord maging matagumpay tayo, katulong natin si Lord. Amen po ba? Yun ang maganda. Kaya nga po, ang dami ko ng kaibigan, pulis na naglingkod, teacher na mga naglingkod, mga professional naglilingkod, kaya pinagpala ng Panginoon. Bakit? Nagtiwala sa pamamaraan ni Yahweh. Sa aking pagtatapos, pakilabas na nak, ilagay natin ang ating pag-asa sa Diyos na makapagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan, katagumpayan, at ng pag-asa sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Mula pa man dito sa lupa, hanggang sa buhay na walang hanggan. Pwede yung palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat po. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Tumayo po tayo. At habang